Isang kilalang negosyante si Richard. 45 taong gulang, may-ari ng isang oil company. Sa yaman at ginhawa ng kanyang buhay, hindi pa din niya nahahanap ng babaeng para sa kanya. Ngayon ay tumatanda na siya. Nais na niyang makapag-asawa, pero wala pa din siyang nakikita na natitipuhan niya. Simple lang naman ang hanap niya. Mabait, maalaga, yung hindi pera ang habol sa kanya at hindi manloloko. Wala siyang pakialam sa kung anong anyo niya o saan siya galing. Ang mahalaga ay mahal niya ng totoo at may mabuting intensyon. Marami ring naghahangad na maangkin si Richard. Hindi lang sa yaman ito sa buhay, kundi din sa walang kupas na kagwapuhan at kabaitan. Tumulong din ang kanyang mga kaibigan sa paghahanap. Madaming beses na siya sinet up sa blind date at lahat ay hindi niya gusto. Magaganda ang pinipili ng kanyang mga kaibigan para bumagay sa pisikal na anyo niya. Pero sa kahit anong ganda na kanyang nakikita, hindi pa din niya ito nagugustuhan. May isa siyang naka-blind date na ubod ng ganda, sexy, matangkad, saktong-sakto sa kanya, pero nang malaman niyang pera lang ang habol nito, agad siyang umayaw. Isa na rin ang babaeng kanyang nakilala. Mabait, maganda, saktong-sakto sa kanyang hinahanap, pero inamin ng babae na may boyfriend na siya at pinilit lamang siya ng mga magulang nito. Hindi matutumbasan ang kabiguan na nararamdaman ni Richard sa tuwing siya ay makikipag-blind date. Sa tagal na niya sa business world, alam na alam niya ang tingin ng mga tao at kung ano ang gusto nito sa isang tingin lamang, kaya nahihirapan siyang makahanap ng may mabuting intensyon. Malapit nang mawala ng pag-asa si Richard. Sa usapang negosyo ay walang tigil ang kanyang bibig sa pagsasalita na siyang ikinakahanga ng kanyang mga kasamahan. Pero pag pinag-uusapan na ang pag-ibig at mga babaeng kinakasama ng kanyang mga partners ay agad tinitikaw ang kanyang bibig. Hindi alam ni Richard kung ayaw ng tadhana sa kanya o sadyang malas lang siya pagdating sa pag-ibig. Nasa isip na rin niya na mag-isa na lamang siya habang buhay. Ngunit nabago lahat yun nang may makilala siyang isang babae. Pauwi na sana si Richard sakay ng sasakyan nang may nakakuha ng kanyang atensyon. Isang babae. Nagbebenta ito ng tinapay sa gilid ng kalsada kasama ang hindi katandaan na tiyak ay nanay nito. Titig na titig si Richard sa babae. Animoy, ngayon pa lamang nakakita ng maladiwatang ganda na babae. Simple lang ang pananamit nito. Hindi gusgusin o madumi. Napakalinis. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Richard at hindi niya alam kung anong rason ito. Agad na bumaba si Richard upang masilayan ang malapitan ng babae. Bili na po kayo ng tinapay. Pati ang boses nito ay napakaganda. Biglang napahinto si Richard at nagdalawang isip na lapitan ng babae. Ni sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya nakaramdam ng pagkatorpe at kinakabahan ng dahil lang sa isang babae. Napaigtat si Richard nang liningon siya ng babae. "Sir, bili na po kayo ng tinapay." Ani nito habang nakangiti. Parang papatayin na ata si Richard dahil sa magandang ngiti nito. "Pabili ako ng 5. Ani niya. Hindi pa din kumakalma ang kanyang puso. "Madami-dami din tayong naibenta ngayon, anak. Sa wakas mababayaran na rin natin ang matrikula mo." Saad ng ginang sa tabi ng babae. "Nay, ibili nyo na lang po yan ng gamot nyo para sa sakit nyo. Ako na ang bahala sa matrikula ko." Sagot naman ng magandang babae habang inaasikaso ang tinapay na binili ni Richard na nakikinig sa kanila. "Ay hindi, kaya nga ako kumakayod ng mabuti para makapagtapos ka na ng nursing mo. Tsaka meron pa naman akong gamot, anak, kaya wag kang mag-alala." Nanay naman, "Kaunting tiis na lang, Ana. Makakaahon din tayo." Nakangiting sabi ng ginang. Ngumiti naman si Ana at mabilis na niyakap ang ina. "50 po lahat, sir." Baling ni Ana kay Richard habang inaabot ang sapin ng tinapay. Kinuha naman yun at naglahad ng 1,000 at nagpasalamat. Akmang maglalakad na sana si Richard nang tawagin siya ulit ni Ana.
"Sir, sukli niyo po." Saad ng dalaga. "No, keep the change." "Pero sir, malaki po itong binayad mo." "It's fine." Nakangiting saad ni Richard saka bumalik na sa kanyang kotse. Narinig niya pang nagpasalamat ang dalaga na siyang ikinangiti niya lalo. Nang makapasok sa kotse ay walang tigil pa rin na pinagmamasdan ni Richard si Ana na nakangiting nagtitinda. Kumirot ang kanyang puso nang maalala ang pinag-uusapan ng mag-ina habang siya'y bumibili. Hindi niya ma-imagine kung anong pinagdadaanan ng dalaga para sa kanyang pag-aaral, pero isa lang ang alam niya: mahirap ito. Sa sumunod na araw, hindi alam ni Richard kung anong nagudyok sa kanya para tulungan si Ana, basta ang alam niya ay may espesyal silang koneksyon. Inutusan ni Richard ang kanyang driver na ibigay ang envelope na naglalaman ng pera kay Ana. Nasa loob lamang siya ng ibang kotse na sinakyan niya kahapon. Pinagmamasdan kung anong maging reaksyon ni Ana kapag natanggap ang sobre. Naguguluhan pang tinanggap ni Ana ang sobre. Ang driver naman ang nag-abot at dali-daling bumalik sa sasakyan nila. Nanatili lamang ang mga mata ni Richard na nakatanaw sa babae. Napatakip ng bibig si Ana nang tuluyang nabuksan ng sobre at unti-unting bumuo sa kanyang luha. Nilingon-lingon pa ng dalaga ang paligid. Animoy may hinahanap tsaka pinakita ng lihim ang sobre sa kanyang ina. "Narinig ko, sir. Summa cum laude daw yan," ani ng kanyang driver. "Talaga?" Sumilay ang ngiti ni Richard nang marinig ang balita, saka tiningnan muli si Ana na nakayakap na ng mahigpit sa kanyang ina. Parang hinaplos ang puso ni Richard nang makita ang eksenang iyon. Ang masayang mukha ni Ana habang nakayapos sa ina nito ang siyang nagpapasaya sa kanya. Masaya siyang nakatulong kahit hindi siya nito kilala. Hindi malilimutan kailanman ni Ana ang kung sino man ang nagbigay sa kanya ng pera. Gustong gusto niya ito makilala o makita man lang dahil nais niyang magpasalamat ng buong puso dahil sa nagip nito ang kanyang pag-aaral. Nakasanayan na ng driver ni Richard na dumaan sa pwesto nila Ana sa sumusunod na araw. Para bang hindi nakukumpleto ang araw ni Richard kung hindi man lang niya nasisilayan ang dalaga. Kahit na sa malayo, masaya at buo na ang araw ng lalaki. Dito na rin napatunayan ni Richard na siya ay may gusto kay Ana. Kahit simple at ordinaryo lamang ang dalaga. Nahihiya pa din siyang lapitan at magpakilala, lalong-lalo na sobrang layo ng agwat ng edad nila. Kung iisipin ng iba na nahihibang na si Richard, ay wala siyang pake dahil gustong-gusto niya ang babae. Hindi siya nito nilulubayan o umaalis sa isip niya. Isang araw, hindi mapakali sa pag-alala si Richard nang malamang nagkasakit ang ina ni Ana at dinala ito sa ospital, kaya hindi niya ito nakita nagtitinda ng tinapay. Gusto man niyang puntahan para malamang maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Ayun niyang pumunta at magpakilala roon at bigyan sila ng pera para pambayad, gayong hindi naman sila magkakilala. Puro ang intensyon niya sa dalaga at ayaw niyang isipin itong sila ay namumulubi. Laking pasasalamat ni Ana na naging maayos na ang kalagayan ng kanyang ina. Laking pasasalamat niya sa Diyos na hindi malala ang kalagayan nito. Dumating ang graduation ni Ana at lahat ng kanyang pamilya ay nagulat na siya ay itinanghal na summa cum laude. Masayang masaya ang mga ito para kay Ana, lalong-lalo na ang ina dahil sa kabila ng hirap sa buhay ay nakapagtapos na rin ito sa pag-aaral dahil sa sikap at tiyaga ng anak. Pumunta rin si Richard sa graduation ni Ana. Pinagtitingi na siya ng mga taong naroon dahil na rin siguro sa gwapo nitong taglay. Ngunit hindi yun pinansin ni Richard dahil ang buong atensyon nito ay na kay Ana. Focus na focus siya sa dalaga, lalo na't nung nag-speech ito. Nakingiti lamang si Richard habang nakikinig kay Ana. Masaya siya sa dalaga na nakapagtapos na ito at masaya siya dahil isa siya sa tumulong kay Ana na maabot ang mga pangarap nito. Wala nang iba pang hiling si Richard para kay Ana kundi ang happiness at success nito sa buhay. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Ana nang makatanggap siya ng malaking bouquet na may sobre ng Certificate of Nursing Review Scholarship. Umaapaw ang saya ng dalaga nang mabasa ang sobre.
Akala niya ay galing sa school, pero nagkakamali siya dahil nakasulat sa note, "Congratulations from someone." Paulit-ulit na binabasa ni Ana ang nakasulat. Pinipigilan man niyang ngumiti, pero kahit anong pigil niya ay parang may buhay ang kanyang mga labi at kusa na lang ngumikiti. Si ate may jowa na. Kanina pa inaasar si Ana ng kanyang mga kapatid. Pati ang kanyang mga magulang ay nakisabay na rin at paulit-ulit na tinatanong kung sino ang nagdala, pero maski si Ana ay walang alam. Madami na rin nagtangkang manligaw kay Ana dahil na rin sa kabaitan at kagandahan nitong taglay, pero miski isa ay hindi niya binigyan ng pag-asa. Lahat talbog, lahat busted. Wala ring interes si Ana sa mga lalaki dahil mas nakatuon ang kanyang pansin sa pagkamit ng kanyang mga pangarap para sa pamilya. Bumalik na naman ang mga dating araw ni Ana kung saan nagtitinda siya sa gilid ng kalsada ng tinapay kasama ang kanyang ina. Kahit na nakagraduate na ang dalaga, ay hindi pa din siya tumitigil sa pagtitinda para may panggastos sa pamilya. Isang araw, may isang batang nagabot kay Ana ng asul na rosas na paborito niya. Nagulat pa siya nung una at hindi makapaniwala. Start your day with a smile. Someone. Automatic na napangiti si Ana nang mabasa ang note. Ang ngiti sa kanyang mga labi at kilig na nadarama ay hindi na natanggal hanggang sa matapos ang araw. Sa kabilang banda, abot ngiti sa langit si Richard nang matanggap ni Ana ang ipinadala niyang bulaklak at sulat. Pinagmamasdan niya lang ang dalaga habang ito'y nagtitinda. Para sa kanya, masaya na siyang makita ang dalaga mula sa malayo. Stalker man itong ginagawa niya, pero ito lamang ang nakakapagpakumpleto ng kanyang araw. Ang masilayan ang magandang dilag na si Ana. Dumating ang araw na pinakahihintay at pinakaasam ni Ana, ang maging isang ganap na nurse. Lahat ng pagsisikap, paghihirap niya ay nasuklian na rin. Ramdam na niya ang success sa buhay ngayong isa na siyang professional na nurse. Alam niyang marami pa siyang pagdadaanan sa bago niyang simula at alam niyang lahat ng yon ay kanyang malulutasan dahil alam niya sa sarili na siya'y matapang at hindi basta-basta sumusuko. Kahit na mahirap ang trabaho ni Ana, walang tulog at ilang minuto lamang ang pahinga ay masaya naman siya. Masaya niyang inaalagaan ng kanyang mga pasyente. Mrs. Smith, kalmado at banayad na tawag sa isa sa mga paboritong pasyente ni Ana. "Andyan ka na pala, anak ko." Sumilay ang ngiti ni Ana nang marinig niyang tawagin siya ng anak ko ni Mrs. Smith. Para na mag-ina ang turingan ni Ana at ni Mrs. Smith. Malapit sila sa isa't isa at palaging nagkukwentuhan. Sa tuwing bumibisita si Ana para i-check ang matanda, kusa na lamang nawawala ang kanyang pagod, lalo na kapag inihilod siya nito. Masaya si Ana na napamahal na at walang problema ang mga pasyente sa kanya, lalo na si Mrs. Smith. Madami nagsasabi na baldita at palaaway ang matanda, pero iba naman ang tingin ni Ana dahil mabait ito at maalaga rin. "Kumusta na ho ang kalagayan ninyo?" tanong ni Ana habang chinecheck ang matanda. Narinig niya itong nagbuntong hininga, kaya agad siyang napatigin. "Ito, mag-isa. Namimiss ko ang unika iho ko. Matagal na rin simula nung kami nagkita. Mabuti na lamang at nandito ka para alagaan ako." Nakangiting saad ni Mrs. Smith kay Ana. Ngumiti naman si Ana sa sinabi ng matanda. "Siyempre naman po, paborito po kita eh." At natawa ang dalawa. "Alam mo, bagay kayo ng anak ko. Gwapo din yun at madaming pera. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanya at para magkamabutihan kayo." Saad ni Mrs. Smith na animoy kinikilig. Tumawa na lang si Ana. "Naku po, baka may asawa o girlfriend na yun. Malalagot pa tayo." "Paano ba yun magkaka-girlfriend? Miski ina niya, hindi niya may bisita dahil sa busy sa kumpanya niya." "Paano naman ho kayo bibisitahin nun? Sabi niyo nga po,
Hindi niya alam na nasa ospital kayo. Seryosong saad ni Ana sa matanda. Naging malungkot ang mukha ni Mrs. Smith sa narinig mula kay Ana. Tiyak na mag-aalala at magagalit ang anak ni Mrs. Smith kapag nalaman nitong may sakit ang kanyang ina, kaya mas pinili ng matanda na huwag nang ipagsabi dahil ayaw niyang makadagdag sa problema at pasahan ng anak gayong busy itong tao. Gusto niyo po ba mamasyal? Aya ni Ana nang mapansing malungkot si Mrs. Smith. Bilang nurse ng matanda, alam ni Ana na mahirap sa parte nito na walang kaalam-alam ang anak sa kalagayan ng ina. Sige ba? Kusang nagliwanag ang mukha ni Mrs. Smith sa aya ni Ana. Hatak-hatak ang wheelchair ni Mrs. Smith. Pinasyal ni Ana ang matanda sa likod ng hospital na kung saan may garden at preskong hangin. Hindi mauubusan ng kwento ang dalawa at tawanan. Kahit may sakit si Mrs. Smith, kita pa din sa mukha niya ang kagalakan at hindi nauubusan ng energy. Nakikinig lamang si Ana sa walang katapusang kwento ng kanyang pasyente at kahit kailan ay hindi siya napagod sa pakikinig dito. Masaya ang dalawa sa kanilang pahinga. Nilalanghap ang preskong hangin habang pinagmamasdan ang mga makulay na bulaklak. Sa kabilang banda, pinagmamasdan naman ni Richard mula sa malayo si Ana. Bagay na bagay sa kanyang suot na uniforme na nurse. Mas lalo pa itong gumanda. Ngunit ng mga oras na yun ay napukaw ng kanyang mata ang matanda na hatak-hatak ni Ana. Tinitigan niya iyon ng mabuti. Iniisip kung bakit pamilyar ang mukha nito. Agad na bumaba si Richard at lumapit sa pwesto ni Ana. Habang papalapit siya, ay mas lalo pa niyang namukaan ng matanda at narinig ang boses nito. Gumuhit sa mukha ni Richard ang pagkagulat, lalo na tuluyan na niyang nakita ang mukha ng matanda. Ang boses at mukha nito. Ma? Tawag ni Richard sa matanda. Lumingon si Ana pati na rin si Mrs. Smith. At parang huminto ang mundo ni Mrs. Smith nang makita ng harap-harapan ng anak. Hindi makapaniwala si Richard sa nakitang kalagayan ng ina. Hindi niya aakalaing ganito ang kanyang madadatnan, gayong ang alam niya ay nasa States ito para doon mamalagi. Ma, what happened? Tanong ni Richard sa ina nang mahimasmasan sa pagkagulat. Si Mrs. Smith naman ay kinabahan at hindi mapakali nang makaharap ang anak. Richard, nauutal pang tawag ni Mrs. Smith sa anak nito. Hindi handa ang sarili sa posibleng mangyari. Hindi na nagdalawang isip pa ang anak na yakapin ang kanyang ina. Matagal na panahon na magmula ng huling magkita ang dalawa, kaya ganun na lamang ang pagkamis ni Richard sa ina niya. Madaming atraso ang lalaki sa kanyang ina, ngunit miski isang beses ay hindi siya bumawi dahil palagi itong sulusol sa trabaho. Anak ko, patawarin mo ko at hindi ko sinabi sa'yo. Ayaw ko lamang na ikay mag-alala. Saad ni Mrs. Smith nang may hatid siya ni Richard sa kanyang kwarto. Nakasunod lamang si Ana sa kanila, nagmamasid sa mag-ina. Masaya si Ana kay Mrs. Smith dahil nangyari na rin ang isa sa inaasam nito. Nakingiti lamang niyang pinagmamasdan si Richard na inaasikaso ang ina. Talagang ang gwapo ito at maskulado. Isang tingin pa lamang ang maiisip mo ng galante. Ngunit nang mas lalong pinagtitigan ni Ana si Richard, ay mas lalo itong naging pamilyar sa kanya. Para bang nakita na niya ito sa kung saan. Hindi niya lamang maalala iyon. Nabalik sa huwisyo ang dalaga nang tawagin siya ni Mrs. Smith para ipakilala kay Richard. Hindi niya alam pero bigla lamang siyang nakaramdam ng kaba nang lumapit kay Richard. Siguro dahil baka may mga tanong ito parte sa kalagayan ng kanyang ina na hindi niya alam. Kalmado lamang si Richard nang makaharap si Ana, pero sa kaloob-looban niya ay para siyang aatakihin sa puso o sa lakas ng tibok nito. Nanlalamig ang kanyang kamay at parang ilang minuto na ay may himatay na siya sa kakaibang pakiramdam. Pamilyar na pamilyar itong nararamdaman niya. Ito yung pakiramdam ng unang niyang makita si Ana, ang babaeng nagpabilis ng pagtibok ng kanyang puso.
Nagpakumpleto palagi ng kanyang mga araw sa simpleng pagsilay lamang. Ngayon ay nasa kanyang harap na, malapit na malapit. "I'm Richard." Pakilala ni Richard sa sarili, sabay lahad ng kanyang kamay kay Ana na siyang lugod na tinanggap ng dalaga. "Ana po, private nurse ni Mrs. Smith." Magalang na pakilala ni Ana. "Siya yung sinasabi ko sa iyo, Ana, nagwapo kong anak." "Bagay na bagay kayo, oh." Pagsingit ni Mrs. Smith, nangaasar sa dalawa. "Mama naman." May pagbabanta si Richard sa ina nitong mapang-asar kahit na gusto naman. "Pasensya ka na sa mama ko, ganyan lang talaga yan, mapang-asar." Paghingi ng tawad ni Richard kay Ana. Tumawa naman si Ana na siyang mas lalong nagpahanga kay Richard. Para bang may musika na dumaan sa kanyang tenga at gusto niya itong marinig pa. "Naku po, ayos lang. Nasanay na rin ako kay Mrs. Smith." Nakangiti nitong saad. Nagtingi na ng dalawa at parehong umiti. Para bang walang ibang tao sa kwartong iyon at silang dalawa lamang. Hindi matutumbasan ang saya na nararamdaman ni Richard. Yung nakaharap na niya ang babaeng matagal na niyang gustong makilala at masilayan ng malapitan. Tunay ngang maaabot mo rin ang iyong inaasam kapag ikay matiyagang naghintay at nagsisikap. Pati na rin si Ana. Masaya at hindi makapaniwala na magkikita silang muli ng taong nagligtas sa kanya sa mga panahong kailangan niya ng pera para sa kanyang pag-aaral. "Nagkita na ba tayo dati?" Hindi mapigil ang pagtanong ni Ana kay Richard. "Ha? Ikaw yung bumili ng 5 piraso ng tinapay sa amin, tapos binigyan mo ko ng 1,000 bilang pambayad pero hindi ka na humingi ng panukli." Saad ni Ana na siyang nagpahanga kay Richard. Matagal na panahon na yun at hindi mag-aakala ang binata na matatandaan pa yun ng dalaga, gayong isang maliit na halaga lamang iyon. "Ikaw yung taong nagligtas sa akin nung panahong wala akong may pambayad sa pagkuha ng exam. Isa ka sa mga dahilan kung bakit andito na ako ngayon. Maraming salamat." Buong pusong pasasalamat ni Ana sa taong kaharap niya ngayon. Hindi niya malilimutan ang araw na walang wala si Ana. Todo kayod ang dalaga at ang ina nito sa pagtitinda para lamang may pangbayad sa exam ang dalaga, pero sadyang mapagkait ang tadhana at maliit lamang ang kita noon. Sapat lamang sa pangkain at pagbili ng gamot ng kanyang ina, pero laking pasasalamat niya at dumating si Richard. "Siya ba yung sinasabi mo na lalaki na nag-abos sa'yo ng 1,000? Tanong ni Mrs. Smith. Nakikinig lamang sa dalawa habang nakahiga sa kama. Nakangiti namang hinarap ni Ana ang matanda at malugod na tumango. "Opo, siya po iyon." Nabigla lamang si Ana nang hinampas ni Mrs. Smith ang anak nito. "Bakit naman 1,000 lang ang binigay mo? Napakakuripot mo talaga." "Malay ko ba, ma? Kung alam ko lang na wala siyang pambayad, edi sana binigyan ko ng 10,000 o ako na nagpaaral." Saad naman ni Richard na siyang ikinatawa ng dalawang magkaharap. Ito na ata ang pinakamasayang araw para kay Richard. Hindi lang na nakita niya muli ang kanyang ina, pati na rin si Ana. Nakilala na rin niya at napagmasdan ng malapitan, at hindi lang yun, naalala din siya nito. Buong pasasalamat ni Richard kay Ana dahil sa pag-aalaga nito sa kanyang ina. Hindi man niya ito kaanak o kadugo, buong puso pa rin niya itong inalagaan. Hindi na rin nagtagal si Richard sa ospital dahil may meeting pa siya sa opisina. Ayaw man niyang iwan ng ina at magtagal pa, pero importante ang kanyang meeting. Nangako naman siyang babalik agad. Hindi na mabura sa labi ni Richard ang kanyang ngiti. Hanggang sa makarating sa opisina at nagsimula ang meeting, nakangiti pa rin siya at nasa good mood. Hindi niya aakalaing darating din ang araw na inaasam niya, at ito na nga't nangyari na, ay hindi matutumbasan ng kahit anong salapi ang kanyang kasiyahan. Naging maayos ang meeting ni Richard. May ilan pa siyang inasikasong papeles bago bumalik sa ospital, gaya ng pinangako niya sa kanyang ina. Nang makarating siya roon, mag-isa na lamang ang kanyang ina na nakahiga. Wala na si Ana. "Did she leave already?" Tanong ni Richard. Tinutukoy si Ana. Tumango naman si Mrs. Smith. "Oo, off duty na siya kasi." "Naku, ang batang iyon, halos hindi na yun umuwi, kakabantay sa akin para lang hindi ako mapag-isa."
Nakaramdam bigla ng lungkot si Richard sa narinig mula sa ina. Hinawakan niya ang kamay nito at hinagkan. "Ma, I'm sorry sa lahat ng pagkukulang ko bilang anak." "No anak, it's okay. I understand you and I'm happy na napupulpil mo na lahat ng pangarap mo." Nakangiting saad ni Mrs. Smith. Pinapagaan ng loob ng anak. Ngumiti din naman si Richard. Iniisip niya kung gaano siya kaswerte sa kanyang ina. Napaka-understanding nito at mabait. Nabalik ulit ang usapan ng dalawa kay Anna. Buong atensyon ni Richard ay nasa kanyang ina habang nagkukwento kung gaano kaalaga at kabait si Anna. Nakangiti lamang na nakikinig si Richard. Dahil dun, hindi na rin nakayanan ni Richard pa ang masambit sa ina ang pagtulong niya kay Anna at palihim nitong pagdadala ng bulaklak. Inamin niya sa ina na matagal na niya itong kilala at pinagmamasdan sa malayo. Literal na nagulat si Mrs. Smith sa narinig mula sa anak. Hindi niya aakalaing ganun pala ito katorpe at mahiyain. Natatawa pa siya habang pinapakinggan ng anak na nagkukwento tungkol sa pagiging stalker nito. "Ligawan mo na kasi." Pagkukumbinsi ni Mrs. Smith kay Richard. "Ma, matanda na ako at bata pa lang si Anna." "Eh ano naman ngayon? Age doesn't matter naman anak. Mahal mo naman si Anna at alam ko ring magugustuhan ka din nun." Hindi nakasagot si Richard. May punto rin naman ang kanyang ina. Ano nga ba ang kanyang pake kung malayo ang agwat ng edad nila ni Anna? Mahal niya naman ito at yun ang importante. "Sige ka, baka magsisi ka at makahanap ng lalaking mamahalin si Anna." Pananakot ni Mrs. Smith. Maganda at mabait si Anna. Madaming manliligaw, kaya hindi na rin makakapagtaka kung isang araw kung makahanap ito ng boyfriend. Dumating na naman ang panibagong araw. Masayang nakitang muli ni Mrs. Smith si Anna. Para kay Mrs. Smith, tinuring na rin niyang anak ang dalaga. Hindi rin mawala sa kanyang isipan ang pinag-usapan nilang dalawa ni Richard tungkol kay Anna. "Anna, anong tingin mo sa anak ko?" Tanong ni Mrs. Smith na siyang ikinagulat ni Anna. Hindi inaasahan ang tanong. Okay naman po siya. Mabait tsaka gwapo." Nahihiyang sagot ni Anna. Napangiti si Mrs. Smith sa naging sagot ng dalaga. Sa tingin pa lang nito, alam niyang may interest din ang dalaga kay Richard. "Alam mo ba, crush ka ng anak ko." Hindi mapigilang sambit ni Mrs. Smith. Alam niyang wala sa lugar ang matanda para ipagsabi yun, pero ayaw niya namang maging sawi ang kanyang anak, gayong matagal na pala nitong gusto ang dalaga. "Sa totoo lang, ikaw ang dahilan kung bakit kami muling nagkita. Matagal ka na niyang pinagmamasdan mula sa malayo. Makita ka lamang niya, buo na ang kanyang araw." Pag-amin pa ni Mrs. Smith. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Anna. Gulat na gulat siya sa sinabi ni Mrs. Smith. Hindi siya makapaniwala. "Nahihiya lamang ang anak ko na kumausap sa'yo." "Ako rin naman ho, nahihiya din kausapin siya. Dahil syempre nga po, mataas ang estado niyo sa buhay at ordinaryong babae lang ho ako." Balungkot na pag-amin ni Anna. Hinawakan ni Mrs. Smith ang kamay ng dalaga. "Iha, lagi mong pakakatandaan na ang pagmamahal ay hindi kailanman nasusukat sa kung anong estado niya sa buhay. Mapamahirap man o mayaman, kapag mahal mo, tanggap mo. Galing rin ako sa mahirap na pamilya. Ang daddy ni Richard ang mayaman at minsan ko na ring inisip ang estado ng buhay naming dalawa, pero hindi yun hadlang dahil mahal at tanggap namin ang isa't isa. At alam kong ganun din si Richard sa'yo." Dagdag pa ni Mrs. Smith na may mga ngiti sa labi. Napaisip bigla si Anna sa sinabi ni Mrs. Smith. Kung sa bagay ay totoo naman ang sinabi nito. Hindi pa man niya nagugustuhan ang anak nito, pero alam niya nagsisimula na ring tumibok ang kanyang puso nung una pa lang nilang pagkikita. Nagdaan ang mga araw at patuloy pa rin sa pagbisita si Richard sa kanyang ina at para na rin masilayan si Anna. At nandun pa rin ang kilig at saya ng lalaki kapag nakikita niya ang dalaga. Mas lalong lumalalim ang kanyang nararamdaman nang makasama na niya ito. Si Anna naman ay naguguluhan na rin sa kanyang nararamdaman. Sa tuwing nagkikita sila ni Richard ay walang pasubali ang kanyang saya at tuwa, pero sa tuwing hindi niya ito nakikita ay hinahanap niya ito. Hindi naman mali ang magmahal, pero para kay Anna, hindi pwede sa kanya si Richard. Ordinaryong babae lamang siya,
At si Richard ay mayaman. Sobrang pagkakaiba ang estado nila sa buhay at alam niyang hindi siya nababagay roon. Sa tuwing naiisip niya ang bagay na iyon, ay parang pinupunit ang kanyang puso. Doon na niya napagtanto na ang mahihirap ay para sa mahihirap lamang at ang mayayaman ay para sa mayayaman lamang. May ilang ulit na pinigilan ni Ana ang kanyang nararamdaman. Pinipigilan ang sarili na mas lalong mahulog sa gwapong matanda, pero kahit anong pilit niya, hindi pa din siya magwawagi. "I will miss you, Iha." Malungkot na saad ni Mrs. Smith nang ma-discharge na siya sa ospital. Nalungkot din si Ana at niyakap ang ginang. "Mamimiss din po kita." Hindi niya akalaing ito na pala ang huling araw ni Mrs. Smith sa ospital, pero masaya din siya sa ginang dahil malusog at malakas itong aalis sa ospital. Nabigo rin ang kanyang puso nang inisip na ito na ang huling araw na makikita niya si Richard. "I'll visit you if I have a free time, okay?" Nakangiting saad ni Mrs. Smith. Nalulungkot rin ang ginang na makaalis sa ospital. Hindi lamang hindi na niya makikita si Ana, kundi alam niyang hindi na magkikita ang dalawa. Gayong siya lamang ang dahilan kung bakit patuloy na nasisilayan ni Richard si Ana. "Can I get your number?" Kalmadong saad ni Richard nang makalapit kay Ana. Kahit kalmado siya at mahinahon, sa loob-loob niya ay walang tigil sa pagtambol ng malakas ang kanyang puso. Nagulat si Ana sa narinig, pero ibinigay rin niya ang kanyang number. "Tawagan mo lang ako kapag may nangyaring masama kay Mrs. Smith. I'm ready to assist." Saad niya at ngumiti rin. Tumango lamang si Richard at ngumiti sa narinig sa dalaga. Doon na niya napagtanto na iba si Ana sa ibang babae. Kung sa babae, kapag hiningi ng lalaki ang number, ay iba na ang nasa isip nito. Pero si Ana ay iba dahil gusto niya lamang makatulong kay Mrs. Smith. Doon napahanga si Richard kay Ana sa pagiging inosente at mabuti nitong puso. "Malapit na ang 75th birthday ko, ha? Make sure makakapunta ka." Paniguradong tanong ni Mrs. Smith kay Ana. Tumango naman si Ana at nagbigay ng approve kay Mrs. Smith na siyang ikinatawa nito. Para kay Mrs. Smith, malungkot man na hindi na sila araw-araw makikita ni Ana. Pero napagtanto niyang hindi lang ito ang huling beses na magkikita sila ni Ana. Naging bahagi na ito ng kanyang buhay at ito ang dahilan kung bakit masaya siya sa pag-i-stay sa ospital sa kabila ng pagkamis ng kanyang anak, at si Ana pa mismo ang dahilan kung bakit muli silang nagkita ng kanyang anak. Kahit nakalabas na si Mrs. Smith sa ospital, ay palagi pa rin silang nagkikita ni Ana. Mas lalo pang naging masaya ang matanda dahil nakakapasyal sa kung saan. Masaya naman si Ana na makitang malusog at masagana si Mrs. Smith. Para bang isang malaking accomplishment yun para sa kanya. Dahil nalalapit na ang karawan ni Mrs. Smith, pumunta si Ana sa isang mamahaling mall para maghanap ng kanyang susuotin. Alam niyang enggrande at puro mayayaman ang mga naroon sa party. Ayaw niya namang mapahiya ang sarili at magmukhang pulubi. "Hi!" Napaigtad si Ana dahil sa biglaang bati ng kung sino man sa kanyang likod. Lumaki lalo ang mga mata ni Ana nang makita si Richard sa kanyang harapan. "Hi!" Nahihiyang bati niya at ngumiti. "May I know why are you here?" Tanong ni Richard. Bibili kasi ako ng damit para sa birthday ni Mrs. Smith. Ayoko namang magmukhang pulubi doon." Nahihiyang sagot niya at tumawa pa. "Nah, you look good on everything." Papuri ni Richard na siyang ikinamula ng pisngi ni Ana. Natameme ang dalaga. Hindi alam kung anong isasagot. Nakayuko lamang siya dahil sa kilig at kahihiyan. Nakangiti naman siyang pinagmasdan ni Richard. Bahagya pa itong natawa ng mahina dahil sa pamumula ng pisngi ng dalaga. "Gusto mo ba sabay na tayong bumili?" Aya ni Richard. Tumango lamang si Ana at sabay na silang pumasok sa mall. Iniisip ni Richard na ito na ang panahon para mapalapit kay Ana. Ayaw niyang masayang ang kanyang effort at maangkin si Ana ng ibang lalaki. Mahal niya si Ana at ito na ang taktang panahon para kumilos.
Agad na namangha ang mga mata ni Ana pagkapasok nila sa isang butik. Agad na napukaw ng kanyang atensyon ang isang dress na simple lamang pero elegante ang dating. Tiningnan niya iyon at nalula sa presyo. Napakamahal. Nakaramdam ng panghihinayang si Ana. Kahit na may trabaho na siya, hindi niya pa din nabibili ang kanyang mga gusto, kagaya na lamang nitong dress. Gusto mo ba yan? Sulpot ni Richard sa kanyang tabi. That's a beautiful dress. I'm sure bagay yan sa'yo. Oo nga kaso masyadong mahal. Di ko carry. Akmang ibabalik na ni Ana ang damit pero pinigilan yun ni Richard. Let's buy it. I'll pay it. Saad ni Richard. Nabigla si Ana sa narinig. Hindi makapaniwala. Alam niya namang afford ni Richard ang mamahaling damit pero hindi aakalaing bibilhan siya nito gayong hindi naman sila gaanong magkakilala. Hala, wag na. Ang mahal masyado niyan. Wala akong pambayad sa'yo. Hindi mo naman kailangang magbayad. Sabihin na lang natin pasasalamat sa pag-aalaga mo sa mama ko. Pero ang totoo, gusto lang talaga ni Richard na bilhan si Ana ng damit. Hindi mo kailangang magpasalamat dahil trabaho ko naman ang alagaan si Mrs. Smith, tutol ni Ana. Okay, I'll favor it because I want to, pagmamatigas ni Richard. Sa huli ay si Richard ang nagwagi. Siya ang nagbayad sa damit na gusto ni Ana. Hindi lang yun. Hindi lang isang damit ang binili niya. Kung anong natitipuhan ni Ana ay binibili. Kahit hindi magsabi ang dalaga, sa tingin pa lang ng mga mata nito ay alam na agad ni Richard. Hindi na alam ni Ana ang gagawin. Hiyang-hiya na siya kay Richard at sa sarili. Pero kahit nahihiyaman ay laking pasasalamat niya sa kabutihan nito. Hindi lang doon nagtatapos ang kanilang araw dahil tinulungan rin ni Ana si Richard na mamili ng kanyang susuotin. Kapwa ang dalawa ay masaya at nakaukit ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Hanggang sa sila'y natapos at nagaya si Ana na kumain bilang pasasalamat lang kay Richard. Agad itong umuo at hinayaan si Ana na dalhin siya sa kahit saan. Alam kong hindi matutumbasan ang pasasalamat ko sa halaga ng perang nagastos mo sa akin, pero maraming salamat pa rin, panimula ni Ana nang magsimula silang kumain. Isang pasasalamat mo pa at baka bawiin ko yung damit mo. Pagbibiro ni Richard at tumawa. Ang laki naman ng mga mata ni Ana at pabiro pang nilayo ang bags na puno ng mga damit na ikinatawa lalo ni Richard. Tumawa rin si Ana at hindi maiwasang pagmasdan ang gwapong mukha ni Richard. Pwede ba kitang sunduin sa bahay niyo sa birthday ni Mama? Bigla ang tanong ni Richard. Kinakabahan na mamawis. Ha? If that's okay with you, dagdag pa ng lalaki. Ngumiti si Ana at tumango. Hudyat na pumapayag sa aya ni Richard. Sure. Pilit na pinapakalma ni Richard ang sarili kahit sa loob niya ay tumatalbog ang kanyang puso dahil sa saya at kilig. Hindi niya akalaing magiging masaya ang araw na yun para sa kanya. Hindi na siya makapaghintay pa na makasama ulit si Ana. Ganon din ang dalaga. Nangangako siyang magpapaganda pa lalo at paghahandaan ang araw na iyon. Hindi lamang para sa mga bisita sa party at kay Mrs. Smith, kundi para rin kay Richard. Araw na ng kaarawan ni Mrs. Smith at hindi pa rin kumakalma ang puso ni Ana habang nasa kotse ni Richard. Hindi na siya mapakali sa pinaghahandaan niyang araw. Ni hindi naman maalis ang tingin ni Richard kay Ana. Panay ang sulyap nito sa dalaga habang nagmamaneho. Ikaw ba naman ang tabihan ng isang dibata? Hindi ka ba masisilaw sa ganda? Mas lalong gumanda si Ana sa suot niyang dress. Bagay na bagay sa kanya at mas nakikita ang hubog ng kanyang katawan. Mag-focus ka naman sa pagdadrive. Huwag kang panay ng tingin sa akin. Hindi na nakayanan pa ni Ana ang magsalita. Kanina pa kasi niyang napapansin ang pasulyap-sulyap na titig ng lalaki. I'm sorry. I just can't stop looking at you. You look so beautiful with that dress. Malambing na pag-amin ni Richard
na siyang ikinapula ng pisngi ng dalaga. Nag-iwas na lang ito ng tingin at ibinaling sa bintana. "You look nervous," dagdag pa ni Richard. "Pasensya na. First time ko kasing makapunta sa engrandeng party." Nahihiyang saad ni Ana at ngumiti. Ngumiti din si Richard at hinawakan ang malamig na kamay ng dalaga. "Don't be. I'm here." Hindi alam ni Ana, pero bigla na lamang siyang kumalma. Ang mga salita ni Richard at ang paghawak ng kamay ay siyang nagbibigay ng init at kalma ng kanyang puso. Hindi na namalaya ni Ana na nakarating na pala sila. Sa labas pa lang ng venue ay marami ng mga tao. Ang iba ay may dalang kamera na halatang taga-media. Lumabas si Richard sa sasakyan at umikot para pagbuksan si Ana. Lumabas naman ito at nagpasalamat. Nagngitian ang dalawa at hindi binitawan ni Richard ang kamay ng dalaga. Dinumog ng mga tao ang dalawa. Kumuha ng larawan at ang iba ay nag-interview pa kay Richard. Tinatanong kung girlfriend ba niya ang kasama, pero wala itong sinagot ni isa at pilit na umalis. Hindi pa man sila tuluyang nakakapasok ay may tinig ng babae ang tumawag kay Richard. Agad na nagbigay daan ng mga tao nang papalapit ang babae kay Richard. Napanganga si Ana nang makita ang babae. Sobrang ganda nito at sexy pa. Niwala siya sa katingting ng babae. Tuluyan ang nakalapit ang babae kay Richard at sinalubong kaagad ng halik na siyang ikinagulat ng lahat. "Hey babe, I miss you." Magilo na sambit ng babae matapos ang nakakagulat na halik kay Richard. Niyakap pa niya ito. Naghihiyawan kaagad ang mga madla at pumalakpak na animoy may bagong ikinasal. Nabitawan ni Richard ang kamay ni Ana nang dinumog ulit sila ng mga tao. Hindi siya kundi si Richard at ang babae. Mas lalong lumalayo si Ana kay Richard dahil sa dami ng tao. Nakatayo lamang siya sa gilid habang pinagmamasdan ang kumpulan ng mga tao. At doon na niya na-realize ang isang bagay na laging nakatatak sa kanyang isipan. Ang mayayaman ay para sa mayayaman lamang at ang mahihirap ay para sa mahihirap lamang. Kahit anong pasosyal mo sa iyong sarili, hindi ka pa rin nababagay sa estado ng mayayaman. Unti-unting umatras si Ana. Mabibigat na mga hakbang ang kanyang ginawa. May luhang pumapatak at mabilis niya yung pinahid. Sa huling pagkakataon ay muling nagtagpo ang mga tingin ni Ana at Richard, kaya dali-daling umalis si Ana sa lugar. Masaya at excited siyang pumunta, pero lahat ng yun ay naglaho na lamang nang dahil lang sa isang pangyayari. Habang naglalakad papaalis, ay doon na napatunayan ni Ana na may nararamdaman siya kay Richard. Gusto niya ito, pero walang patutunguhan lahat ang kanyang nararamdaman dahil malabong magustuhan siya nito dahil may girlfriend na ito at tiyak na ginamit lamang siya bilang pampalipas oras. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Ana nang iniisip niya iyon. Habang mas maaga pa, ay titigilan na niyang mas lalong magustuhan pa si Richard dahil delikado ito. Bawal ito. Hanap ng hanap si Richard kay Ana. Bawat sulok ng lugar ay nahanap na niya, pero wala siyang mahanap miski anino nito. "Richard, come on, mag-i-start na ang party. I'm sure kanina pa tayo nahanap ni tita." Aya ni Laura ang humalik kay Richard. "Mauna ka na, may hinahanap pa ako." Pasimpleng sagot ni Richard kay Laura. Hindi man lang binalingan ng tingin. Nakaramdam ng inis si Laura. "Sino ba ang hinahanap mo? Yung girl ba kanina? Girlfriend mo ba yun?" Ang pangit-pangit nun. Hindi na natapos pa ni Laura ang nais niyang sasabihin nang tinignan siya ni Richard. Matalim, mata sa mata. "Isang tawag mo pang pangit sa kanya. Baka magpa-plastic surgery ka nang wala sa oras." "And please Laura, stop being pathetic. I don't like you and will never be. May iba akong mahal, kaya sana respetuhin mo yun." Seryosong saad ni Richard at iniwan si Laurang napanganga. Hanggang sa matapos ang party, hindi na muli pang nakita ni Richard si Ana. Sinubukan niya itong tawagan pero cannot be reached ang dalaga.
Gusto man niyang hanapin pa ang dalaga pero hindi niya magawa dahil kailangan niyang alalayan ng ina sa party. Walang iba ang nasa isip si Richard noon kundi si Anna lamang. Alam niyang nasaktan niya ito at nagagalit siya sa sarili dahil hindi niya lamang ito napuntahan at mapaliwanag lamang para naman gumaan ang pakiramdam ni Anna. Kaya sa sumunod na mga araw ay wala siyang inaksayang panahon at hinanap si Anna pero bigo pa rin siya. Walang Anna nagpakita pero hindi sumuko si Richard. Mahal na mahal niya ang dalaga nang dahil lang sa isang insidente na hindi niya naman ginusto. Hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na hindi niya inaasahang makakabalik muli siya. Ang pwesto kung saan nagtitinda si Anna kasama ang kanyang ina at ang pwesto kung saan unang nabihag ang kanyang puso. At doon, nakita ng kanyang mga mata si Anna na nagtitinda. Napatawa siya nang mahina sa nakita. Sa lahat ng lugar, dito lang pala niya mahahanap ang dalaga. Gumaan ng konti ang kanyang pakiramdam. Habang papalapit si Richard kay Anna, mas lalo siyang napamahal sa dalaga. Kahit nagdaan ng mga panahon, hindi pa rin siya nagsasawang pagmasdan ito kahit nasa malayo lamang. Ang pagmamahal na kanyang nararamdaman kay Anna ang siyang lakas niya para hindi sukuan ng dalaga. Pabili po 5 piraso. Saad ni Richard nang tuluyan ng makalapit sa pwesto ni Anna. Tuluyan ang nagtitigan ng dalawa. Ngumiti kaagad si Richard nang magtagpo ang kanilang mga tingin. Agad namang umiwas ng tingin si Anna. Gulat na gulat pa rin sa nakikita. Hindi makapaniwalang andito sa kanyang harapan si Richard. "Can we talk? Kahit saglit lamang." Pakiusap na Richard kay Anna. Saglit pang nag-isip ang dalaga bago tumayo at sumama kay Richard. Parehong nagpaalam ang dalawa sa ina nito bago tuluyang umalis, pero hindi pa man sila nakakalayo ay biglang hinarangan si Richard ng batang kalye. "Pahingi po ng tinapay. Gutom na po kasi ako." Pakiusap ng musmusing bata sabay lahad ng 2 kamay. Hindi naman nagdalawang isip pa si Richard pa at binigay ang lahat ng piraso sa bata. "Maraming salamat po." Magiliw na saad ng bata. Nagtungo ang dalawa sa isang tahimik na lugar. Parehong walang nagsalita. Lumapit si Richard kay Anna at hinawakan ang dalawa nitong kamay. "From the very first time that my eyes laid on you, I know that you're the woman that I've been looking for. Mahal kita, Anna, at gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako." "Pero may girlfriend ka." Kumunot ang noo ni Richard. Nagpapahiwatig na hindi alam ang sinasabi ni Anna. "Ha? Yung babaeng hinalikan ka kahapon sa party?" Doon na napaisip si Richard. "Oh no, she's not my girlfriend. May gusto yan sa akin, but don't worry. Hindi na yun mangi-istorbo pa dahil I told her that I have a girlfriend." Nakangiting saad ni Richard. "Sino naman?" "You." Simpleng sagot ni Richard na siyang ikinapula ng pisngi ni Anna. Pilit pang itinago ng dalaga ang kanyang ngiti pero siya'y natalo lamang. Mas lalo namang ngumiti si Richard nang makitang namumula ang dalaga. Hudyat na kinikilig sa pag-amin niya. "I like you too." Bigla ang pag-amin ni Anna. Para saan pa nga ba kung itatago niya rin ang kanyang nararamdaman? Gayong may pagtingin din naman pala si Richard sa kanya. "Ha?" Para atang nabingi si Richard sa narinig. "Sabi ko, I like you. Gusto kita. Okay na? Rinig mo na? Halika na't bumalik na tayo dahil nagbebenta pa ako." Kalma ang pag-amin ni Anna sa kanyang nararamdaman pero sa loob-loob niya ay parang nagkakarera ang kanyang puso dahil sa lakas ng bintig nito. Hindi niya aakalaing darating ang panahon na mararanasan na din niya ang magmahal at mahalin. Dahil sa kahihiyan ay dali-daling naglakad si Anna. Iniwan si Richard na nakatulala. Nang maramdamang hindi ito sumunod ay nilingon niya ito at pinuntahan sa kahinawakan ng kamay para sabay silang naglakad. Muling nagtagpo ang tingin ng dalawa, saka gumuhit ang ngiti sa mga labi at sabay na naglakad. Walang sino man ang makakapigil pa kay Richard at Anna.
Ang babaeng matagal nang hinahagan ni Richard ay nakapiling na rin niya. At ang lalaking nagligtas at tumulong kay Ana sa pagtupad nito sa kanyang mga pangarap ay habang buhay niyang pasasalamatan ng pagmamahal. Hindi kailanman nasusukat ang pagmamahal sa edad at estado sa buhay, kundi nasusukat ito sa kung gaano mo kamahal ang isang tao at tanggapin kung ano man siya. Masarap simulan ng araw kapag sa paggising mo sa bawat umaga ay unang bubungad sa iyo ang iyong taong minamahal. Wala na ngang maihiling pa si Richard dahil nasa piling na ang babaeng kanyang matagal na pinapangarap. Walang mahahalin tulad sa kahit anong kayamanan o materyales na meron siya ang kasiyahan ng kanyang nararamdaman ngayon. Good morning! Paunang bati ni Richard nang naimulat na ni Ana ang kanyang mga mata. Good morning! Bati rin ni Ana at ngumiti kay Richard. Nabigla na lamang si Richard nang isinisiksik ni Ana ang kanyang sarili at yumakap dito. Lumitaw ang ngiti ni Richard at niyakap din si Ana saka ito hinagkan sa kanyang noo. I want to spend my whole life with you, ani ni Richard. Nakayakap pa din kay Ana. Would you like to go to USA with me? Tanong nito. Sandaling katahimikan ang namayani sa dalawa bago iniangat ni Ana ang kanyang ulo saka tiningnan si Richard. Bibigyan ko ng scholarship ang mga kapatid mo at papatayuan natin na magandang bahay ang mga magulang mo. Nakangiting saad ni Richard. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Yung pagbigay pa nga ng pera noon, malaki na yun. Paano pa kaya yan? Ako na ang bahala sa pamilya ko, Richard. Segunda ni Ana. Gusto man niya ang inoffer ni Richard sa kanya, pero ayaw niyang maging pabigat dito. Malaki na ang naitulong ni Richard sa kanya at ayaw niyang iisipin ng lalaki na pera lamang ang habol niya. I respect your decision, but if you need help, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, okay? My money is your money too. Gustong gusto ni Richard na tulungan si Ana na mapabuti ang buhay ng kanyang magulang at mga kapatid, pero nire-respeto din niya ang desisyon nito at ayaw niyang pwersahin ng nobya. Kung hindi mo alam, nakapagkuha na ako ng visa papuntang USA. Plano ko sanang mag-abroad para doon ipagpatuloy ang pag-nurse ko. Tsaka plano ko sanang kumuha ng specialization. Ani ni Ana na ikinagulat ni Richard. Really? Tsaka malaki din kasi sweldo doon kaysa dito. Tsaka gusto ko rin mabihasa sarili ko sa trabaho ko. Wala nang nasabi pa si Richard. Sobra-sobra na ang kanyang paghanga kay Ana. Magaling na ito sa trabaho, ngunit gusto pa ng dalaga na mag-aaral muli para mas gumaling pa ito. Handang gawin ni Ana ang lahat para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Then let's go together. Let's start our new life together. Dumating rin ang araw na pinakahihintay ni Ana at Richard, ang magbagong buhay na magkasama sa US. Mag-ingat kayo dun ha. Update me always. Tugon ni Mrs. Smith sa dalawa nang makalapag sila sa airport. Huwag na huwag niyong pababayaan ang sarili niyo doon. Tugon naman ng ina ni Ana. Ay, bakit ba kayo ganyan? Kaya na nila mga sarili nila. Hindi na sila mga bata. Saad ng ama ni Ana. Naririndi na sa paulit-ulit na bilin ng dalawang ina. Mabuti nang sigurado tayo, balae. Hayaan mo. Sa susunod, tayo naman ang lalarga. Basta anak ha, hindi namin kailangan ng mga tsokolate na yan o kahit anong bagay. Ang gusto namin, apo. Wag na wag kayong babalik dito kapag wala kayong maipapakitang apo sa amin. Mama naman. Talagang nagkasundo pa ang dalawang pamilya na asarin sila. Kaya dali sa kanila na magkasundo na ikinatuwa naman ni Richard at Ana. Kahit na sobrang yaman at galante ng pamilya ni Richard ay sobrang down to earth nito. Sige na,
at baka malate pa kayo. Nagyakap ang lahat bilang pamamaalam. Hindi naman maiwasang maiyak ni Mrs. Smith para sa anak dahil saksi din siya kung gaano pinapangarap ng kanyang anak si Anna at ngayon ay nakamit na niya ito. Walang mailugar ang kanyang kasiyahan para sa dalawa. Mag-iingat kayo doon ha. Aantayin namin ang pagbabalik ninyo. Lumipas ang mga buwan nang magkasama sina Richard at Anna at walang nagbago sa kanilang matamis na samahan. Mas lalo pa itong naging matatag at puno ng pagmamahal. Sa bawat araw na magkasama sila, ay yun ay pinakamasasayang araw ng dalawa. Nagsimula na ulit na mag-aral si Anna para sa kanyang specialization bilang nurse habang si Richard naman ay busy rin sa kanyang trabaho sa kumpanya sa USA. Pero kahit na may priorities ang dalawa, ay hindi naman nila nalilimutan ang isa't isa. Sa pagtapos ng araw, kapiling pa rin nila ang isa't isa sa ilalim ng buwan at magkayakap sa dilim. Isang araw, napagpasyahan ni Richard na sorpresahin ang nobya galing sa eskwelahan nito. Naglatag siya ng romantikong dinner date sa loob ng kanilang bahay. Simple lamang ngunit puno ng pagmamahal ang gabing iyon. Ngunit kahit na simple lamang, may bigati naman siyang inihanda para sa nobya ng gabing iyon na tiyak na hindi nito malilimutan. Maya-maya lamang ay dumating na si Anna at pagtapak pa lang niya sa kanilang sala ay agad siyang napangiti nang makita ang mga rosas sa sahig na nakakalat. May mga kandila din na nasa gilid papuntang kusina. Dahan-dahan siyang pumunta sa kusina. Abot langit ang kanyang ngiti nang madatnan si Richard na nakaluhod sa kanyang harapan habang hawak ang isang maliit na box na may lamang kumikinang na singsing. Ang luhang kanina pa pinipigilan ni Anna ay tuluyan ang bumagsak nang mabasa niya sa pader ang "Will you marry me? Would you like to spend the rest of your life with me?" Buong pusong tanong ni Richard sa harap ng kanyang minamahal. Hindi nakapagsalita si Anna. Bagkus ay tumango lamang siya ng tumango. Sobra-sobra ang ligaya ang kanyang nararamdaman na mga oras na iyon. Ang kanyang puso ay parang sasabog sa lakas ng pintig nito. Agad na tumayo si Richard saka sinuot ang singsing kay Anna. May luha ring nakatakas sa mga mata ni Richard. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga saka hinagka ng noon nito. Masaya siya. Masayang masaya. Thank you. Thank you so much for coming to my life. Maluhang saad ni Richard. Tumango si Anna. Umiiyak pa din. Salamat rin. Salamat at hindi mo ako sinukuan. Saad niya saka hinalikan si Richard. Sinuklian naman ni Richard ang halik ni Anna at mas hinapit pa ng mahigpit ang katawan ng dalaga para mas lumalim ang halik ng kanilang pinagsaluhan. Habang palalim ng palalim ang kanilang halikan, nagsimulang nag-alab ang init ng kanilang katawan na naging dahilan ng pagpunta nila sa kwarto. Naging mainit at mahaba ang gabi ni Anna at Richard. Pareho nilang dinadama ang pagmamahal ng isa't isa. Lahat ng magkarelasyon ay pinapangarap na may harap sa altar. Dalawang nagmamahalan na mag-iisang dibdib sa harap ng Diyos na habang buhay na magsasama sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan. Ito na nga ang pinakahihintay ni Richard. Hindi siya mapakali sa kanyang kinatatayuan at mukha pang matatae dahil sa kaba at excitement na nararamdaman. Huminahon ka, iho. Ikakasal kayo ni Anna, hindi siya manganganak. Pabirong saad ng ama ni Anna sa tabi niya. Pasensya na po, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako mapakali. Tinapik siya ng ama ni Anna. Yan din ang nararamdaman ko nang ikasal ako sa ina ni Anna. Natural lamang iyan, iho.
lalo na't ang minamahal mo ang iyong makikita na maglalakad. Isa lamang ang bilin ko sa iyo. Alagaan at mahalin mo ng buong puso ang aking anak. Wala yang ibang inisip kundi ang magkaroon kami ng magandang buhay. Mahal na mahal ko ang anak ko. Habaan mo rin sana ang iyong pasensya at pag-intindi sa kanya. Seryosong aniya ng ama, tsaka tinapik ang balikat ni Richard. Kahit naman po hindi niyo ako bilinan, ay alam ko na ang gagawin sa anak ninyo. Nangangako po ako na hindi ko papabayaan ang mahal niyong anak at iintindihin at mamahalin siya ng higit pa sa buhay ko. Biglang tumunog ang kampana, kasabay ang pagbukas ng pinto at dilawa roon ang pinakamagandang babae sa lahat ng naroon, si Ana. Kitang-kita na ang malaking bilog sa kanyang tiyan habang inaalalayan ng kanyang dalawang ina sa kanyang buhay, si Mrs. Smith at ang ina niya. Nagbunga rin ang pagmamahalan ni Ana at Richard. Ito na ang kanyang tahanan, pahinga at buhay. Sabay nilang haharapin ang bukas ng magkasama, kasama ang bago nilang minamahal. Ang pag-ibig ay hindi lang puro masaya. Ang pag-ibig ay mahirap rin. Ang pag-ibig ay paulit-ulit na pag-intindi, pagtitiis, pag-aaruga at pagpapaubaya. Dumating din ang panahon na ito. Madami silang naging pagsubok, pero hindi ito nahadlangan ng kahit sino at kahit na anong bagay. Ito na nga ang tadhana ni Ana at Richard, ang isa't isa. Maraming salamat sa lahat. This beautiful story was written by the admin itself. More beautiful kilig love stories to come. Thank you all so much sa walang sawang pagsuporta. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell. This is Kulay TV, nagsasabing, bawat buhay ay may kulay. Thank you from the bottom of my heart. Take care.